Mga kapuso, kuha tayo ng update sa Bagyong Goryo kasama si Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor! Salamat, Emil. Mga kapuso, nakalabas na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Goryo. Pero bago po yan, nagdulot ito ng masamang panahon sa Batanes. Ramdamang malakas na hangin na may kasamang pag-ulan sa Batanes kaninang umaga. Naglalakihan din po ang mga alon na posibleng magpatuloy sa mga susunod na oras lalo't may nakataas pa rin na gale warning ang Pag-asa. Ibig sabihin po niyan, babala po yan sa malalaking alon. Sa bayan naman ng Uyugan, nabalot ng putik at mga bato ang ilang kalsada matapos gumuho ang bahagi ng bundok. Ayon po sa Pag-asa, naglandfall ang Bagyong Goryo. Dito po yan sa may southeastern portion ng Taiwan. Kanina po yung alauna ng hapon. At dahil malapit po sa Taiwan itong Batanes, yan po yung dahilan kung bakit po naranasan dyan yung masamang panahon kanina. At alas 4 po ng hapon, tuluyan na po yan nakalabas sa Philippine Area of Responsibility. Kaya inalis na rin po ng Pag-asa ang wind signal sa anumang bahagi po ng Pilipinas. Huling namataan ang sentro nitong Bagyong Goryo. Dyan po yan sa 325 kilometers northwest ng Itbayat, Batanes. Taglay po nito ang lakas ng hangin nga abot sa 140 kilometers per hour at yung pagbugso po niya nasa 230 kilometers per hour. Kumikilos po ito pa west-northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. Ayon po sa Pag-asa, sunod po na tinutumbok nitong Bagyong Goryo. Ito pong bahagi po ng China kung saan po yan posibleng humina dahil po sa interaksyon sa kalupaan. So wala na po ito gaano makukuhang moisture dyan po sa mainland China. Wala nang bagyo dito po sa loob ng Philippine Area of Responsibility pero tuloy-tuloy ang pag-iral nitong southwest monsoon o yung hanging habagat. Dito po yan sa malaking bahagi ng ating bansa. Ibig sabihin may tsansa pa rin po ng ulan. Base po sa datos ng Metro Weather, umaga po bukas, may mga kalat-kalat na ulan. Dito po yan sa ilang bahagi ng Cagayan Valley, pati na rin po dito sa Palawan at ilang lugar lamang dito po sa Visayas at sa Mindanao. Pwedeng maalinsangan pa ang panahon sa malaking bahagi po ng ating bansa sa umaga o tanghali. Pero pagsapit ng hapon, mas marami ng uulanin, lalong-lalo na po dito sa Visayas, pati na rin sa Mindanao, Southern Luzon, kasama po dyan itong Bicol Region at ilang bahagi ng Northern at ng Central Luzon. May mga malalakas sa ulan pa rin, kaya doble ingat pa rin po sa banta ng baha o landslide. Dito naman sa Metro Manila, mainit po sa umaga o tanghali, pero may tsansa pa rin ng thunderstorms pagsapit po yan ng hapon o kaya naman sa gabi. Samantala mga kapuso, kung may kasunod ba agad ang Bagyong Goryo, sa ngayon po ay wala pa naman. Pero ayon po sa Pag-asa, minomonitor yung cloud clusters o mga kumpol ng mga ulap sa paligid po ng ating bansa. May dalawang panibagong sama ng panahon na posible pong mabuo sa mga susunod na araw. Isa po dito sa may silangan at isa din dito sa kanluran po ng ating bansa. Kaya patuloy pong tumutok sa updates. Yan muna ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon.